Halos lahat nag-iisip kung paano baguhin ang mundo. Halos lahat gustong baguhin ang buhay nila. Pero walang nag-iisip kung paano babaguhin ang mismong sarili nila. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, dapat ang una mong babaguhin ay ang sarili mo. Halos lahat pinupuna ang kamalian ng mundo, pero hindi nila pinupuna ang sarili nilang kamalian. Madali nating mapuna ang kamalian ng ibang tao dahil hindi tayo komportable na nakatayo na lang tayo habang may nangyayaring mali. Pero ang tanong, bakit komportable kang gumalaw kahit alam mong may mali ka rin? Mahilig tayong manghusga. Pati buong mundo hinuhusgahan na natin. Kaya madalas kong ipinapaalala sa aking sarili na ako'y isang maliit lang na tao dito sa mundo. Maraming mga tao ang nauna pa sa akin. Mas matalino pa sa akin. Mas marunong pa sa akin. Tandaan mo rin na may pagkakamali ka at hindi ka pinaka sa mundo. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin mababago ang ating sarili. Palagi kasi nating iniisip ang ibang tao. Nakalimutan na natin na may mga dapat din tayong baguhin sa sarili natin. Huwag nating hintayin na magbabago ang mundo. Dahil hindi magbabago ang ating mundo kung hindi natin sisimulan sa sarili natin. Kahit ganito na ang ating sitwasyon ngayon, maaari pa rin tayong sumaya sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Dahil ang mga kondisyon sa labas ay hindi naman masama tulad ng inaakala mo. Nagiging pangit lang ang pagtingin natin sa sitwasyon dahil pangit rin ang ating pag-iisip. Lahat ay nagsisimula sa'yo. Kung gusto mong baguhin ang realidad, magsimula ka muna sa iyong sarili. You need to attend to your own personal development. Kapag ginawa mo to, makikita mo ang mga solusyon sa bawat problema. At ang mga problema ay hindi na makakaapekto sa'yo. Kung mamuhay tayo ng maayos, kung may disiplina tayo sa ating sarili, magbabago rin ang ating mundo. Taasan mo ang iyong antas ng kamalayan. Ito ang nagustuhan kong quote na sinabi ni Mother Teresa. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Karamihan sa mga tao ay nagagalit sa mga pangyayaring hindi naman nila kontrolado. Naniniwala sila na kung makukontrol nila ang mga sitwasyong ito, magiging masaya na rin sila. Pero tanggapin mo ang katotohanan na lahat ng sitwasyon na ibabato sa'yo ay hindi mo makukontrol. Kahit tatakbo ka, masusundan ka. Kahit magtatago ka, ay makikita ka. Ano ba ang makukontrol natin? Sarili lang natin. Ang reaksyon lang natin sa mga sitwasyon. Sa kakaisip mo na kontrolin ang mga bagay-bagay, mas lalo kang may stress. Kahit anuman ang gagawin mo, kahit magpakadiyos ka pa, hindi mo talaga hawak ang pangyayari. Mahirap bang tanggapin yan? Paano mo mababago ang mundo kung hindi mo hawak ito? Does that make sense? It is simpler to attend to your own personal development. Sa oras na nakakaramdam ka ng pagkabigo, galit, o anumang nakaka-disappoint na sitwasyon, maiintindihan mo na nakikipaglaban ka lang pala sa isang kaaway na hindi mo matatalo. Ang realidad ng buhay. Huwag kang makipaglaban sa realidad. Ang gawin mo lang ay tanggapin mo ito. Walang saysay ang pag-iisip kung paano mo mababago ang mundo. Dahil ang buhay ay palaging nagbabago. It is always changing. Life is unpredictable. Kaya kang paglaruan ng tadhana, pero hindi mo kayang maghiganti. Dahil nga, hindi mo makukontrol ang mga pangyayari. Parang sumubo ka lang na paikutin ng maraming bola sa dalawa mong kamay. Imposible ang mangyari. Hindi ka makakasabay. At sa kalaunan, ay babagsak ang mga bola. Ganon din ang realidad ng buhay. Ibabagsak ka nito. Babatuhin ka nito. It makes sense to work on yourself so that outside conditions no longer affect you. Ito ang susi sa kaliwanagan. Itaas mo ang antas ng iyong kaisipan upang malampasan mo ang mga problema ng may mas mataas na kamalayan. Hindi natin malulutas ang mga problema sa pamamagitan ng paggamit ng parehong uri ng pag-iisip na ginamit natin noong nilikha natin ito. Naiintindihan mo ba? Halimbawa, may mga kaibigan kang punong-puno ng pagrereklamo sa sitwasyon. Isang araw, napagod na sila sa kakareklamo. Nagpasya silang magbago na. Sa loob ng ilang buwan, hindi na sila nagrereklamo at bukas na sila sa pagyakap ng realidad sa halip na mabahiran ang buhay ng kanilang mga problema. Siyempre, nabubuo na ang pag-ibig, kapayapaan, at kagalakan. Ano kaya sa tingin mo ang mangyayari sa mundo kung lahat tayo ay ganito? Kaya't mag-ingat ka sa mga kinakasama mong kaibigan. Kung puro toxic na lang ibinubuga nila, magiging isa ka din sa kanila. Kung ikaw rin ang toxic, makakahawa ka rin sa iba. Lahat ng ipinapakita nating ugali ay makaka-impluwensya sa iba. Gamitin natin ang positibong lakas natin upang maipasa din natin sa mundo
ang positibong enerhiya. Hindi ito madali. Hindi madaling baguhin ang sarili. Hindi mo ito magagawa sa isang tulog lang. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng personal na pag-unlad ay hindi lamang makakatulong sa'yo, ngunit makaka-impluwensya din ito sa mga taong nasa paligid mo. Baguhin mo ang mundo, hindi sa pamamagitan ng pagturo kung ano ang mali dito, ngunit sa pamamagitan ng pagsusuri mo sa iyong mga kamalian at ituwid mo ito. Trabahuhin mo muna ang sarili mo. Minsan kasi ang problemang nakikita mo ay refleksyon lang din ng mga problemang nakikita mo sa iyong sarili. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Baguhin mo lang ang iyong reaksyon sa sitwasyon. Sabi nga ni Captain Jack Sparrow, "The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem." Alam mo, narito ka para hindi baguhin ang mundo. Narito ka upang paganahin ang mundo. Magkaiba yon. Mundong puno ng pag-asa, positibong pananaw, at tagumpay. Narito ka upang pagyamanin ang mundo. Change must first take place from within. Aaminin ko, nahihirapan din ako noon sa pagmamaneho sa sarili ko. Palagi na lang akong nakapokus sa problema ng mundo. Dahil kinukontrol ako ng aking isipan. Lalong-lalo na palaging may mga balitang nakakatakot. Pinapakain tayo palagi ng negatibong pangyayari sa mundo. Kahit hindi ako nagpapayo ng ganito noon, dahil mismo sa sarili ko ay hindi ko magawa. Ngayon lang ako nagpapagising ng bawat tao dahil nakukontrol ko ng aking buhay. Hindi ibig sabihin na kontrolado ko ng aking sarili ay hindi na ako malulungkot. Matatamaan pa rin ako ng matinding pagsubok. Dahil tao lang din ako katulad mo. Pero natutunan ko na kung ano yung pinupokus ko, babalot yun sa akin. Kaya't ang payo ko sa'yo ay malinaw at simple. Pansinin mo kapag itinuturo mo ang mga pagkakamali sa mundo. Agad mong isipin na wala kang kontrol sa mga yon. Pagalingin mo muna ang iyong sarili upang mas madali mong matanggap na ang problema mo ay natural lamang. Bahagi ito ng ating realidad. Walang problema sa ating mundo. Tayo lang ang may problema. Sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng mundo. Tayo ang nangangailangan ng mundo. Palagi mo yang tandaan at sigurado akong maging masaya ka. Sa paglaon, ang mga problema na dating tumutupok sa'yo ay hindi na makakaapekto sa'yo dahil natutunan mo na ang takbo ng realidad.